Magandang araw, ako si Christian Esguerra at ito mga balitang hindi nyo dapat na-miss ngayong linggo. Eto, mainit-init pa. Sibak na bilang defense counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Nicholas Kaufman. Ayon kay Kaufman, mismong si Duterte ang nagpahayag ng kagustuhan niyang kumuha ng bagong counsel. Tatapos na rin ang kanyang engagement bilang abogado ni Duterte noong March 31. Nitong May 8, formal lang nagpaalam sa ICC si Kaufman na nagwi-withdraw na siya bilang defense counsel ni Digong. Malaking bagay ito lalo't inaasahan ng sasalang na sa mismong trial si Duterte para sa mga kasong crimes against humanity. Balitang biyahe. Nasa labas na naman ng bansa si Vice President Sara Duterte. At habang kausap ang mga kababayan natin sa The Hague, sinagot niya ang ilang mga issue laban sa kanya. May kumarit kasing kwento na binato raw niya ng laptop di umano si Attorney Michael Poa na tagapagsalita ng kanyang impeachment defense team. Dinilay niya ito at narito ang sagot ng Vice Presidente. Hindi ako gumagamit ng laptop kasi hindi ako marunong gumamit ng computer. Sa lahat ng mga documents, nire-rely ko lang yan sa kasamahan sa opisina. Minsan na gumagamit ako ng laptop, gamit ko yon pag may Zoom meeting. Kung di man totoo na ng bato siya ng laptop, nakakagulat naman na hindi siya marunong gumamit nito. Hindi mo tuloy alam kung nagbibiro lang ito o naranadyang manginis. Pero kung isipin nyo, ano yung connection ng hindi marunong gumamit ng laptop sa paghagis nito? Parang cellphone, pwede mo namang iba to kahit hindi ka marunong gumamit nito, di ba? And following her logic, parang sinabi mong hindi ka pwedeng mangurakot kasi hindi ka marunong gumamit ng pera. Speaking of Sara Duterte, may Pulse Asia survey na inilabas noong Lunes at interesting ang resulta. Sa hypothetical presidential matchup survey na isinagawa noong February 27 hanggang March 2, tabla sina Senator Raffy Tulfo at Vice President Sara Duterte sa 46% each. Pero ibang usapan kapag si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo ang katapat ni Sara Duterte head-to-head. Sa parehong survey, lamang pa rin si Sara, 51% kontra 43% ni Robredo. Pero tila nalusaw na ang commanding lead ni Sara. Tingnan natin ang breakdown. Sa NCR, tabla sina Sara at Tulfo at 42% each. Pero sa rest of Luzon, landslide si Tulfo at 72% kontra sa 19% ni Sara Duterte. Samantala, expected naman ang domination ni Sara Duterte sa Mindanao kung saan 90% siya roon kontra sa 9% ni Tulfo. Sa Visayas, lamang din si Vice President Sara Duterte, 64 to 32%. Interesting din ang breakdown ng matchup ni Sara Duterte at Leni Robredo. Sa rest of Luzon, malaki ang lamang niya, 67% laban sa 26% ni Sara Duterte. Pero pagdating sa Visayas at lalo na sa Mindanao, bumabawi ng todo si Sara Duterte. Sa Visayas, 67% kay Sara habang 31% kay Leni Robredo. Sa Mindanao naman, 93% kontra sa 6% lang ni Robredo. Mapapansin din ang class divide. Sa ABC class o sa mas affluent voters, lamang sina Tulfo at Robredo kay Sara Duterte. Pero sa masa o class D and E, malakas pa rin ang hatak ng Duterte brand. So anong ibig sabihin ng latest survey? Hindi na invincible si Sara Duterte. Dumidikit na ang mga pwedeng makalaban niya. To think na nagdeklara pa siya na tatakbo siya sa pagka-presidente, habang ni Raffy Tulfo at Leni Robredo walang sinabing ganun. Balitang impeachment. Umusad palalo ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Lunes, unanimous ang approval ng House Committee on Justice sa committee report na nagsasabing may probable cause para impeach ang Vice President. Kasama rito ang mismong articles of impeachment na ipapadala sa House Plenary. Walang tumutol at walang nag-abstain. 55-0 ang boto. 55. Out of 55, Justice members physically present manifested their support. The chair therefore declares the motion unanimously approved. Ibig sabihin tapos na ang trabaho ng Justice Committee. Aakyat na ngayon ang usapin sa plenary ng Kamara kung saan magkakaalaman kung mai-impeach muli ang Vice President. Kung mangyari ito, diretso na sa trial sa Senado
na tatayo bilang isang impeachment court. At base sa usapan sa Kamara, posibleng mangyari ito as early as next week. Mukhang malakas ang momentum ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara ayon sa ilang miyembro ng House Justice Committee. Posibleng umabot sa hanggang 215 na mambabatas ang boboto pabor sa impeachment kapag umakyat ito sa plenary next week. Sabi ni Congressman Judah Sidre at Congressman Terry Ridon, 200 to 215 ang inaasahang boboto pabor sa articles of impeachment. Ayon kay Sidre, marami raw sa mga kongresistang dating nagdadalawang isip ay nagbago ang posisyon matapos ang hearing sa komite, lalo na nang lumabas ang usapin ng bilyong-bilyong pisong transaksyon at umano'y undeclared wealth na hindi tugma sa mga SALN ni Sara. Samantala, huli sa entrapment operation noong Martes ng National Bureau of Investigation si Franco Mabanta, isang kilalang political operator at founder ng Peanut Gallery Media Network. Sinabihan na rin ng NBI yung anchor na si CJ Hero na star ng video na ipinamba-blackmail di umano ng PGMN kay dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ayon sa NBI, humingi raw ng 300 million pesos si Mabanta sa kampo ni Romualdez kapalit ng hindi paglabas ng video tungkol sa korupsyon di umano ng kongresista kaugnay sa flood control scandal. Ginawa po natin, nag-set up tayo ng entrapment operation na hapon po, yun ikinasa, una pong pag-uusap, 5 o'clock, lumipat hanggang inabot po ng gabi at doon na po nag-positive nung tinanggap na po yung mga marked money na dala-dala po ng ating mga ahente. Doon na po nahuli si Franco Mabanta, kasama po may 4 po personalidad na kasama po. Pinabulaan na naman ng PGMN at ni Franco ang mga alegasyon. Sa isang pahayag, inosente raw sila at na-set up lang. Ang dami nangyari ngayong linggo, major shifts sa public opinion, impeachment committee vote, propaganda at entrapment. Pero narito ang isang implikasyon. Kung maging presidente ang pangarap mo, pero proudly mo pang sinasabi na hindi ka marunong gumamit ng computer o ng laptop, nakakabahala yon sa panahon na ang gobyerno ay umiikot sa empirical evidence, policy making, documentation at complete staff work. At may kaakibat pang cybersecurity at digital literacy. Kung mataas ka sa survey pero maraming tanong tungkol sa confidential funds, mismatch sa mga SALN at overall fitness to lead, ibig sabihin